The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa Japanese War Tunnel at ang pagkakaiba nito sa Japanese Treasure Tunnel na ginawa nila noong World War II. Bago tayo magpatuloy, subscribe nyo muna ang channel sa mga bago pa lamang at sa ating mga avid followers, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kay Tricky Dicky P, kay Jonathan Himalaya, Tating Nariman Salay, Intensity, Glan Mario, Hyacinth Optimia, user GQ3, Danny Flores. Shout out din kay Judy Ma Irinio, Robelin Lopez, kay Sir 196, Pango Sylvester, Cirilo Jaong, Peps Gilmar, Elvis Gumadlas, user CE5, Angelito Capistrano, Raul Trangia, JC Forte, kay Vince Liotti, and lastly shoutout kina Nicanor Angel, Rico Mausisa, MC Igay PH, Rogelio Cortez, kay Rodel Cardona Obligado, and Ronnie Lucas. At sa mga hindi nabanggit ng mga pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Kumusta kayong lahat dyan, lalo na sa ating mga katiyats in abroad? Sana ay nasa mabuting kalagayan at malamig ang mga ulo ng mga world leaders sa ngayon dahil parang babalik na tayo sa itong history repeated, like World War I repeated with World War II. World War II coming up is World War III, and like some historians said, history will be repeat itself, and World War III is inevitable. Kaya mga katiyats, baka in the future ay meron na namang mga bagong tunnel tayong papasukin kung narito pa tayo sa ibabaw ng mundo. Okay, so itong pasukin natin ngayon ay isang World War II Japanese tunnel. Okay, ito ay tunnel na located in Saipan. Alam na natin na ang Japanese tunnel ay magkapareho lang yan ang pagkagawa dahil isang engineering brigade lang ang gumagawa niyan. At ito ang makikita natin sa loob ng tunnel na war tunnel, at hindi ito treasure tunnel mga katiyets. Walang treasure sa war tunnel kasi ang war tunnel ay napakaraming ganyan mga debris, mga naiwan na mga kasangkapan, mga bala, armas, kalansay. Yan, mga drums of oil, mga oil ang laman yan, gamit sa kanilang mga trucks at iba pang makinarya. Ito, malalaman din natin na war tunnel dahil ang tunnel na yan ay maraming entrances, maraming paliko-liko. Merong exit papunta sa tuktok ng bundok, yung nakita natin kanina. At meron ding yan na yung Japanese sake bottles. Yun yung kulay green, brown. Ito ay untouched. Wala kasing nag-treasure hunt doon sa Saipan kasi hindi sila tulad natin na hukay ng Hokkaido. Kaya Hokkaido tuloy ang tawag sa mga naghuhukay. Pinabayaan lang yan doon sa Saipan. Makikita pa dyan ang kanilang radio. Ayan yung telegraph nila. Alam natin ang Saipan ay malapit lang yan dito sa Pilipinas. Nasa Micronesia lang, malapit lang talaga. At ayan, may naiwan pa ng mga sake. At well preserved pa yung iba dyan. Ayan umiinom din ng Johnny Walker ang mga general ng Hapon. Sa dulo ng tunnel na ito ay makikita nyo ang itsura ng bunker. War bunker ito, hindi yung treasure bunker. Kung gaano kakapal ang kanilang bunker. Ito, merong mga nakatago pa rin ng mga drums of itong gasoline or oil na ginagamit sa sasakyan. Pagmasdan yung mga katiyats ang pagkagawa nila ng tunnel, sa itaas niyan ay arko. And then sa gilid niyan ay meron lamang 1.5 meter na width na itong lawak
para pwedeng magsalubong ang dalawang sundalo. Pero hindi yan umabot ng 2 meters ang luwang ng daanan ng Japanese itong Japanese War Tunnel. Itong portion dito ay sinara yan dahil mapanganib yung nasa dulo niyan. Dito sa Pilipinas ay maraming ganitong tunnel. Ngayon, malaman nyo kung war tunnel yan mga katiats dahil merong entrance yan sa dalampasigan at mayroong exit papunta sa itaas ng bundok at mayroon ding exit sa ibaba na parte ng dalampasigan. Kaya para silang mga langgam sa loob ng tunnel na kung saan-saan lang lumalabas, saan-saan pumapasok. Kasi yan ngayon, yan ang ginawang modelo ng Hamas sa paggawa ng tunnel. Yung network of tunnels inside or underground. Kaya ang Hamas ngayon ay mahirap pa rin tugisin dahil sa sangasangang network of tunnel. At kanina, napansin natin ang height ng Japanese tunnel na war tunnel ay medyo mataas. Pwedeng dumaan dyan ang taong may height na 6 feet or 6'2". At nakaarko yung ibabaw nito. Pero ang treasure tunnel ay hindi ganyan kataas ang itong pagkagawa ng tunnel. Ang treasure tunnel ay nakayuko tayo pagpapasok doon. Ang war tunnel ay medyo maluwag yan kasi nakadesinyo yan na mabilis ang kilos ng mga sundalo, tatakbo-takbo sila, magsalubong, ganyan. Kaya medyo may kaluwagan ang war tunnel. Mabuti na ito na makita nyo kung ano ang nasa loob ng war tunnel. Ayan, sanga-sangayang mga daan dyan. Ito na yung bunker. Malapit na ito sa exit. Kaya pag mababaw na ang tunnel, pa-exit na, paitaas, ay matitibay ang kanilang entrances kasi kung masara yung entrance, pagtatamaan ng bomba, hindi na sila makakalabas. Kaya ang exit nila at entrances ay napakasolido. Tinatawag na bunker at ang kapal ng buhos niyan ay 1 metro mahigit ang kapal ng mga buhos niyan. At class A ang buhos. Ayan yung general diyan na na-assign. Nakalaminate pa yung kanyang ano. Meron pa siyang paypay na may mga nakasulat to. Kaya ito'y genuine, original na Japanese war tunnel na atin pinapakita sa inyo. At paglabas nito, makikita nyo mga katits, ang exit nito ay papunta sa tuktok ng bundok. Kaya ang pagkakaiba ng treasure tunnel, ang treasure tunnel ay ang labasan ay yung kanyang entrance. Kasi dead end na yun kasi hindi nga siya ginagamit as a network, kundi one way lang ang pagpasok sa treasure tunnel at one way rin ang palabas dito. At hindi ganong maluwag ang pagkagawa dahil treasure tunnel nga ito. At wala kayong makikita na kung ano-anong gamit ng sundalo sa treasure tunnel dahil ang tinago lang doon ay mga ginto o treasures at hindi sila nag-iwan ng clue na mayroong Japanese sa tunnel. Kaya hindi sila nag-iwan sa treasure tunnel ng mga bayonita, ng mga samurai, ng mga helmet. Kasi meron nga silang tinatago na sikreto na dapat hindi malaman na may Hapon na nakapasok or pumasok or nagbaon ng treasure sa mga treasure tunnel. Kaya dito tingnan natin to paglabas. Makikita nyo ang labasan nito ay ibabaw ng bundok.
Ito mga katiyats, may hagdan na siya, gawa rin sa konkreto. Tinibay nila ang pagkagawa ng mga entrances dahil kung yan ay tamaan ng bomba ng eroplano, kung babagsak yan ay magiging yan na yung kanilang libingan. Kaya dapat ang entrance at exit ay nakakongkreto talaga. So ganyan ang disenyo ng Japanese war tunnel at hindi ito treasure tunnel. Ang matagpuan lamang natin dito ay mga kinakalawang na gagamitan nila at minsan may mga booby traps pa na iniiwan dyan like landmines. Kaya ngayon atin tingnan ng isang example ng Japanese treasure tunnel na narito sa Pilipinas. Ang unang palatandaan na ang treasure tunnel na inyong nahukay ay merong tinatago ay ito'y isinara. Ang entrance nito ay sarado at meron pang nilalagay dyan ng malalaking bato bago nilagyan nila ng lupa na backfill ang entrance nito. Kaya meron silang ibinaon dahil bakit naman nila sinara. Ngayon kung ang na-discover nyo na war tunnel ay bukas, walang treasure dyan. Ang treasure ay kung cave yan ay nasa labas lamang at yung tunnel ay decoy lamang para doon kayo maghanap. Mga katiyats, kagaya nito, masikip kapag nabutas nyo na, nabuksan nyo na ang entrance, nasarado, masikip ang kanyang entrance. Pero pagdating nyo sa unahan ay pwede na kayong makadaan doon kapag treasure tunnel ang inyong natumbok na kagaya nito. At ito yung example ng treasure tunnel na mayroong hagdanan. Kung nakikita nyo sa aking mga pinakitang mapa ng treasure bunkers, ay meron talagang hagdan papunta sa bunker na malalim. Ang war bunker naman ay hindi gaanong nasa ilalim ng lupa, kundi nasa 10 meters lang yan to 5 meters. Medyo nasa ibabaw ang war bunker na makapal na simento, yung pinakita natin kanina, kasi yun ay proteksyon na hindi guguho ang entrance ng kanilang war tunnel. Kaya nilagyan ng magandang konkreto, matibay. At ito, dito makikita natin ang tool marks ng mga piko, pala, silsil na ginawa ng hagdan, sa paggawa ng hagdan. At kung makita natin, ang lalim niyan ay 21 meters according sa nag-video nito. Shout out kay Ronnie Fernandez of Banban Museum. Courtesy niya ang video na ito sa kanyang discovery. Okay, at para atin maklaro ay ating i-illustrate ang war treasure tunnel. Halimbawa, ito yung bundok at dito kayo pumasok. Ito'y silyado na parte. Sabihin natin merong 5 meters na backfill na lupa at iba pang big boulder na nakaharang sa daanan ng tunnel. Pero natanggal nyo itong lahat. Kaya nakapasok kayo at tumambad sa inyo ang islanting na daanan. And then sa unahan nito ay naroon na ang hagdanan na gawa sa bedrock. At napakataas ng hagdanan na yan. Sa na-discovering tunnel na ito sa Banban ay merong haba ang hagdanan na around 21 meters. Itong hagdanan na gawa sa bato ng mga Hapon. At sa dulo nito, dito na portion ay merong parang kwarto na maliit lang. So yan ang kanyang itsura. At pagdating nila dito, nang mapasok ito ng ating mga ka-TH doon, ay walang laman. At wala ring ibang daanan na papunta rito or papunta doon. Papuntang itaas, north, west, south, wala na. At nag-iisa lang yan. Ngayon, using our analogy, mayroon bang war treasure na walang lusutan?
I make that the war tunnel. Ang war tunnel ay lumulusot talaga yan kasi yan ang kanilang technique para hindi ma-corner ng mga Amerikano, ay lulusot ito sa ibabaw ng bundok. Pero na namang hagdan dito na paslan, paakyat. Ang iba niyan ay papunta doon sa baybayin. Kaya sanga-sanga ang network ng tunnel na ito kapag war tunnel. Kaya ulitin natin, ito'y treasure tunnel ng Hapon, World War II treasure tunnel kapag ganito na disenyo na nakasilyo or nakahidden ang entrance sa gilid ng bundok. Ito yan, may mga big boulders, malaking bato, bago nilagyan ng backfill, and then pagpasok nyo ay nakayuko kayo. Hindi katulad ng war tunnel na ganito talaga yan, merong taas na 6 feet mahigit ang height ng tunnel na pangyera ng Hapon, at pwedeng makatayo dyan ang 6-footer na tao na parang PBA player. Dito sa treasure tunnel ay nakayuko tayo dyan, at malaman natin na treasure tunnel yan kasi dead end na yan. Kung saan nila nilagay, ayun na yung dead end. Kaya ang paghanap ng treasure sa mga ganito, kung dead end na itong wall, ay i-detect nyo itong wall, itong parte dito ng wall. I-detect nyo yan kasi nasa likuran lang ng wall. Sa tatlong sulok, kasama na itong kisame, pwedeng merong itinago dito sa itaas. Dito na side, ay pwedeng meron dito na treasure vault, at doon sa side dito at side sa kaliwa at kanan. So tatlong side sa maliit na room na yan ang pwedeng meron. Meron na akong napasok na bunker na walang kalaman-laman, pero wala pang nakapasok doon na treasure hunter. Pero magtaka ka bakit walang laman ang bunker na maliit na room. Kaya yun ay aking napag-isipan ngayon, na nandun lang pala sa gilid yun. Pero ang problema, hindi na ako makabalik doon dahil delikado ang lugar na yun. Walang bastang sino man na makapasok, kaya hindi na ako bumalik doon. Pero yan ang mga kwento about treasure bunker na alam ko. Okay, so ito ang difference between the war tunnel at a treasure tunnel ng Hapon, mga katiyats. So sana meron akong naibahagi sa inyo ngayon na kunting kaalaman about treasure tunnel and war tunnel ng mga Hapon during World War II. Ako'y magpaalam na. I'll see you in my next video. Ito lamang sa The Golden Boy, Real Guide to Treasures.